Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. Ako po'y nagagalak, natutuwa na naimbitahan sa unang pagkakataon na magdiwang ng misa sa napakaganda niyong simbahan. Ako po ay si Father Val Castillo. Ang real name ko po ay Edwin. Sa ko po nakuha yung Val. Yung po'y stands for Valerian. Ako po isang Franciscanong pari, conventuals. Kaya kung makikita nyo, ako'y nakasandals. No? At siguro, mapapansin niyo, parang hindi pari. Ano po? Parang operor lang. Kanina binigyan po ako ng sobre. Sabi ko, mamaya na po ako mag-o-oper. Ako po ang magmimisa. No? Nakakatuwa, no? At alam niyo kung bakit din ako naimbitahan dito? Kami po ni Father Vic ay magkabikaryato nung siya po ay nasa Binangonan, Cardona po siya, at ako po ay magkatabi lang na parokya. Kapag siya po'y nawawala dahil siya'y nagpapagawa ng simbahan, ako po naimbitahang magmisa. No? At nung gumanda na ang simbahan, nalipat siya at mas maganda pa ang nilipatan. At sabi ko, nakakainggit naman. Inimbitahan pa ako para masabi, Father Val. Nagagalit sa akin ang sound system. Hindi marunong makisama. Wala na nga akong boses, isinisigaw ko na nga. Nagmamarakulyo ka pa. Basbasan ka. Umalis ang masamang espiritu. Nasaan na tayo? Kaya po galing ako ng Binangonan at dito'y magdiwang sa inyo. At ako po ay nagpapasimula pa lang po ang aking parokya. Nakakabili pa lang ako ng lupa. Wala pa po kaming simbahan. Ang meron kami ay tinatawag na Damba ng Kawayan. Kaya po nung nag-pandemic, hindi mapasara ng gobyerno ang aming simbahan. Bakit? Walang pinto, walang bintana. Kaya nung itinatayo ko yung simbahan, sabi ng mga tao, aba ay may bagong bulaluan. At dahil ang mga taga Rizal mahilig sa sabong, sabi, aba ay may bagong tupadahan. Hindi nila alam, si Kristo ang titira doon sa lupang pinagtatayuan. Akala nila, Kristo ng sabungan. No. At kung hindi nyo po natatanong, yung pong gumagawa riyang dalawang gwapo na gumagawa ng ribulto at arko, yan po ay kinakapatid ko at ang isa ay pinsan ko. Ang tatay at nanay po ng mga yan ay kapatid ng aking tatay. Lahat po sila ay artist. Ako lang po ang maarte. No? At ngayong gabing ito sa ating pagninilay ay tingnan natin ang pagbasa na kung saan may dalawang bagay na itinuturo sa atin at paano natin tutugunan ang aral na ito na magiging gabay ng ating pamumuhay. Una, sa linggong ito nakikita natin tinutuligsa ni Jesus ang mga Pariseo at Eskriba. Silang mga dalubhasa at marurunong. Ang tingin sa sarili ay all-knowing, perfect, unblemished. But here comes Jesus. Mula sa isang napakasimpleng lugar, no? Tinutuligsa ang mga dalubhasa. Sapagkat ang kanilang pangangaral, ang kanilang pagtuturo ay napakaganda. Pero yung halimbawa at pamumuhay ay hindi kaaya-aya. Yung tinatawag nating pagiging ipokrito, magaling magsalita, kulang sa gawa. At sa ganitong makikita natin, yung dalawang bagay na tila ba sinasabi ni Jesus? Unang-una, ipinapaalala niya sa mga Pariseo, wala kayong ipinagkaiba sa inyong mga ninuno. Bakit?
Ipinapatay ang mga propeta. Sila yung nagpalibing. Ginandahan ang libingan. At ngayon, gusto niyong magpatayo ng monumento para sabihin sa tao na malinis ang inyong pagkatao. Wala kayong nagawang mali. Pero para kay Jesus, anong saysay ng monumento kung hindi naman kayo nagsasalita ng totoo? Ni wala kayong sinasabi tungkol sa inyong mga ninuno. Walang pag-amin ang inyong pagkakamali. Walang pagtuligsa sa inyong nakaraan. At ipinagpapatuloy pa ninyo ang inyong kasamaan sa ngalan ng pagiging mabuti sapagkat magtatayo kayo ng monumento. Hello. At yun yung isang bagay na isinisiwalat ni Jesus. Kung talagang hindi kayo naiiba sa inyong ninuno, dapat nagsalita kayo. Dapat umamin kayo. Dapat nagbalik loob kayo. Gumawa kayo ng mabuti, hindi magpapakitang tao at magpapakitang gilas sa pamamagitan ng paggawa ng monumento. You cannot cover the things that is true and real. Hindi pwedeng pagtakpan ang inyong mga kamalian. Gumawa man kayo ng mabuti sa harapan ng maraming tao, nakikita ng Diyos ang kalooban ninyo. Yun ang unang tinutuligsan ni Jesus. At pangalawa, ipinapaalala ni Jesus na ang mga susuguin niyang propeta, alagad, apostoles, dadaan sa paghihirap at kamatayan. This is part of our work, our job, when we follow God. When we tell the truth, when we sided with what is right and what is true. Maraming magagalit sa inyo. Maraming tutuligsa sa inyo. Ipapapatay kayo. This is the reality that Jesus is telling us. Ang tanong ko ngayon sa inyo, kapag kayo po ba ay kinikriticize, kapag po ba kayo pinagsasabihan, kapag kayo po ba ay binibigyan ng isang suhestyon or abiso or tinatawag nating komento, anong inyong reaksyon? Hello? What would be your reaction? Halimbawa, isang batang bagong pasok lamang sa paglilingkod sa simbahan, sasabihan ka, ano sasabihin mo? Hoy neneng, bata ka pa, tumanda na ako rito sa simbahan. Wala kang karapatang pagsabihan ako. One is to depend. Unang-una nating gagawin, i-depensa natin ang ating sarili kapag tayo'y napagsasabihan. Kahit alam nating mali, itutuwid natin sa pamamagitan ng diskusyon at ating argument that we are right and we are never been wrong. Totoo o hindi? Sapagkat ayaw nating masasalin ang ating pride. Who are you to tell me what to do? Sabi nga ng mga matatanda, ay bata ka pa iho, ako'y palabas na. Ika'y papasok pa lamang, ako'y palabas na. Ako po'y nanonood ng Senate hearing or Congress. Isa po sa resource person na nagsalita at nagbigay ng mungkahi. Pag ikaw pala yung resource person, ikaw yung tatanungin. Sasagot ka lang. Wala kang karapatang magtanong, wala kang karapatang magsuhestyon. Hello? Ngayon, yung resource person nagsasuggest,
akala ko ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa pagpatay kay, ano ba yan? Marayuga ba yan? O Marhuya? O Marayuga? Bakit tila ba tayo nalilihis? I would suggest na sana po tayo ay pumokos sa ating investigasyon, hindi kung saan-saan tayo pumupunta. At sumagot po yung matandang congressman. At ano sagot niya? Yang sinasabi mong iyan, bago ka magsalita, maging congressman ka muna. Oy, iho, you are lower class. I'm higher than you. I know what I am doing. You don't have the right to tell me what to do in this committee. Hello. Kahit maganda po ang sinasabi, kahit mabuti ang mungkahi, that is nothing before the congressman. Why? Siyempre, sabi niya, kabastusan niyan para sa amin. Wala kang pagrespeto, wala kang paggalang. Sometimes, that respect, the right, yung karapatan, yung respeto, ang ating ipinagdidiinan. Hindi yung katotohanan, hindi yung tama, hindi yung mali. Ang laging sasabihin natin, ay matanda ako sa iyo. Alam ko ang ginagawa ko. Kaya kapag tayo'y napagsasabihan, tayo'y nagagalit. Tayo'y sumasama ng loob. At ayaw nating makita yung taong iyon. At minsan sasabihin natin, ngayon'y palalagpasin ko, oras mo ngayon. Bukas, akin naman. Abay, parang pelikula. Darating din ang oras, babawian kita, gagantihan kita. At ito yung masama, mga kapatid. Because of pride, sometimes nagiging sarado ang ating isip at puso sa tamang turo at aral. Sa magagandang bagay na dapat nating maunawaan at matanggap kahit sino'y nagsasalita. We don't care about who talks about it. We care for what is true and what is right. Kapag tama at mabuti ang sinasabi, kahit pa tayo'y matanda, dapat tayo'y tumatanggap. Dahil ang tunay na kinatandaan, natututong tunay. Pakisabi sa iyong katabi, tumanda ka na. Wala ka pang alam. No? Lagi sinasabi nila yan. Kaya nga, minsan nasasabihan tayo, tumanda na, pero walang kinatandaan. Bakit? Hindi natututo. Halimbawa, may isang bagong mother butler. Medyo kaligatan at kagandahan. Sumama sa mga kulubot at matatanda ng mother butler. May magagandang suggestion. Hindi mo matanggap. Bakit? Kasi bago ka lang, who you? Matagal na akong presidente rito. Namatay na nga yung Paris Priest. Ako pa rin. Totoo hindi? Natatawa kayo? Pero yun ang totoo. Naakala natin, itong mga taong ito, walang pwedeng masabing maganda. At ayaw nating tumanggap kasi ayaw nating mabago ang ating pananaw at ang ating nakasanayan. At ang tingin natin, what is best is what we think and what we believe. We never accept learning from the others. Kaya ang tawag dyan, pride. At ang mga taong sarado, walang pag-asenso. Ang mga taong matigas ang ulo, hindi natututo. Ang mga taong ang tingin sa sarili, magaling, ay walang nararating. We have to learn. We have to do something. Kaya nga kung tayo'y sa Diyos,
Hindi masamang tayo makarinig ng hindi magagandang pananalita kung ito na may tama. Kung ito na may makakabuti at alam nating totoo. Set aside our pride. This is part of our passion. This is part of our crucifixion. Na tayo'y masabihan na mali sa kabila ng sa tagal na nating naglilingkod sa simbahan. Hello? At ang pinakamabigat, kaya siguro yung krus na meron tayo, lalong bumibigat at hindi tayo masayang binabata ito dahil ito'y krus ng pagtanggi nating matuto ng paghihirap sa tamang pamamaraan. Ayaw nating tayo'y nasasaktan. Ayaw nating tayo'y nasasaling. Ayaw nating sasabihin tayo'y mahina. But if we wanted to learn more, then accept even if it is not. Ang tawag doon, kaaya-aya, katanggap-tanggap, kung ito na may makakabuti para sa atin. Alam nyo, minsan po, may nagreklamo pong community sa aking parokya. 10 yung community ko po. At ano reklamo ng community? Ang reklamo po ng community ay gusto nilang magamit yung clubhouse sa kanilang pagsusumba at kung ano-ano pa. Ang problema ko po, hindi ko nakikita lang yung nagsusumba. Ang nakikita ko po, yung panalinang manok na panabong. Doon inilalagay sa loob. No? At pagka magmimisa na ako, saka aalisin. Pero nandun pa rin yung mga ipot. Inireklamo po ako doon sa lawyer ng munisipyo. At ako, kaibigan ko po yung lawyer ng munisipyo. Hello. At yun po ay malakas uminom. Madami nang nainom na alak doon sa aking parokya. At dahil kaibigan ko, ipinatawag ako. Father, gusto ko pong malaman ang iyong side. Dini sa reklamong ari, ano ba iyong masasabi? Ay di ako, siyempre, depensa ako. Sabi ko, man, ganyan. Alam niyo, sagot ng lawyer, Father, mag-ayos na lang ho kayo at nang walang sakit ng ulo. Ay sabi ko, walang hiyang lawyer, are. Akala ko'y papanigan ako eh. Sa dami ng nainom mo sa simbahan ko, ay hindi ka pa pala panig sa akin. No? At alam nyo, it humbles me as a priest. Bakit po? Kasi ang feeling ko, okay, tama eh. Pero may mas tama pala eh. Nasisira po yung community. Dahil nasisira ang community, dahil merong nagmamagaling na mga church volunteer, na sabi nila, ito ang tama, ito yung mabuti. Ako din naman, ito rin yung tama, ito yung mabuti. Pero nakaligtaan ko yung magandang relasyon sa kanila. Naunawain at tanggapin. Kaya sabi ni attorney, Father, pwede naman mo nang lagyan ng schedule. Pag maglalaban na ang manok, kumusta ka kung kailan? Hindi, biro lang po. Ang ibig ko sabihin, pwede naman pong lagyan ng schedule. Mag-usap na lang po. At alam nyo, napahiya ako doon sa lawyer. Dahil ang ina-expect ko, kakampihan niya ako. Ang ina-expect ko, sasabihin niya, tama ka, Father. Magaling ang iyong suggestion. Mahusay ka. Mabuti kang tao. Walang gayong. Ay ako, napahiya eh. But it is a learned experience. Bakit po? Kasi sa pagninilay ko, ano ba talagang dinadala ko sa community? Ang salita ng Diyos, ang magandang relasyon. Bakit hindi ko kayang matanggap ang kanilang suggestion? Bakit hindi ko kayang mapagbigyan kung ano yung maliit nilang kahilingan? Unang-una, hindi sa amin yung chapel. Nakikigamit lang din kami. Pero kung ipaggigiitan ko na sasabihin ko, ako'y pare, ako ang tama, at ako lang, at kayo'y mga mali, kayo'y makasalanan, kayo'y masama, ay baka walang magsimba. Hello? Sometimes we have to learn. Sometimes we have to be humble. Hindi natin pwedeng ipaggiitan na lagi tayo ang tama, na laging tayo ang pakikinggan.
Sometimes we learn from others that we never think we could learn. Kaya nga, siguro ito yung malaking hamon sa atin. Ang tunay na kaalaman na meron tayo ay kung paano ipinapakita sa atin ng patrong, si Juan, si Pablo de la Cruz, na ang karunungan at kaalaman ay hindi ang maraming malaman tayo sa mundong ito, kundi kung paano natin babatahin ang hirap na magdadala sa atin sa kaligtasan at maglalapit sa atin sa kalooban ng poong may kapal. Without that kind of learning from the cross, our doing things are not valuable and meaningful at all. Kaya kapag hindi ka pa dumaan sa maraming paghihirap na kung saan tinatanggihan mo at inaayawan, wala kang matututunan. We learn from pain. We learn from suffering. We learn from loving, even if it is not unlovable. At kapag nakuha natin yan ang tunay na karunungang magsasalba sa atin, na nagiging krus ng ating buhay sapagkat sinusunod natin ang kalooban ng poong may kapal. Our biggest cross is not our enemy. It's not the people around us. It is how we accept things that God is giving us. Kahit na tingin natin mahirap at hindi maunawaan, pag ang Diyos ang nagbigay, krus siyang dapat nating pasanin dahil ang kaligtasan ang dulot ng paghihirap na iyan. Kaya kapag iniwasan mo, hindi ka maliligtas. Pero pag niyakap mo, ikaw ay masasalba. Amen? Pakisabi sa iyong katabi, kaya mahal na mahal kita. Kahit hirap na ako sa iyo. No? If we cannot love people that makes us suffer, then we would not be worthy of salvation. And we would not reach salvation. Pakisabi sa iyong katabi, magpasalamat ka. Dahil naghihirap ka. Kapag hindi, impyerno na ang dinadaanan mo. Sasama ka ba sa impyerno? Doon tayo kay Kristo. Paghihirap, pero sigurado ang kaligtasan. Amen? Mamamatay na ho ako. Wala na akong boses. Tumayo na ho kayo. Gutom na ako eh.